pamilya ng Jesus First Christian Ministries. Ano po? At kagalakan po namin na kayo po ay makasama namin sa pagtitipon sa ating pagsamba sa ating Diyos, lalo na po pagka-araw ng linggo, yung sama-samang pagsamba. Okay, purihin po ang ating Panginoon. At ganoon din si Sister okay. Sila Sai, saka sina Sister, wala eh. Memory gap. Sister Joby, ayan. Asawa pala ni, brother. Ayan, brother Phil. Pateño. Sensya na po kayo, ha? Kita nyo naman, puti na mga buhok ko. Kahit pa, alam mo naman, minsan maagang kakaroon ng memory gap. Di ba? Kaya, pagpasensya nyo na po. Ang hindi ko lang makakalimutan ng Diyos. Kalimutan ko na kayo lahat. Alam niyo po, totoo yun. Kalimutan na natin ang lahat sa buhay natin. Huwag lang ang Diyos, mga kapatid. Opo, sapagkat sabi nga, anong mapapala ng tao, makamit niya man ang buong daigdig kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Diba? So, ibig sabihin, kahit na makamal mo yung lahat ng bagay, makilala ka dito sa buong sanlibutan, kung ikaw naman ay mapapahamak pagdating sa kabilang buhay, anong kabuluhan nun, mga kapatid? Kaya nga napakahalaga po, yung tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. At yun yung sabi po ni Apostol Pablo, ang sabi niya, itinuring niyang walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mas mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus. Yun po yung sabi ni Apostol Pablo. Kaya kahit na kilala ka dito sa mundo, tapos di ka naman kilala ng Diyos, sasabihin ng Diyos, lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Mas mabuti pang hindi tayo kilala rito, pero pagdating doon sa langit, kilalang kilala tayo. Yung papalakpan tayo ng mga anghel pagka tinawag yung pangalan natin doon. Di ba? Ferdinand Espiritu, palakpakan yung mga anghel. Di ba? Na-welcome ka doon, di ba? Sikat na sikat ka ron. Pero dito, sikat na sikat ka nga dito, pagdating doon, wala. Lalo na. Pag tinawag yung pangalan, wala. Sasabihin, ay wala po, hindi nakalista. Pero lahat ngayon, dahil mag-i-eleksyon na, ba't napunta tayo ron? Naiilista lahat, pati patay. So, okay, purihin po ang ating Panginoon. At tayo po ngayon ay darako na sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakasarap na sumamba sa ating Panginoon. Minsan nakakahiya lang sa Diyos. Pagka kinakanta na yung we cry out, holy, holy, holy. Diba? Minsan parang nakakailang sabihin yun, sambahin yun, awitin yun. Lalo na pagka tayo hindi namumuhay ng banal. Parang ang hirap pumasok doon sa presensya ng Diyos. Kung ikaw ay kakanta sa harapan niya, tapos ikaw naman ay hindi naman sumusunod talaga sa ating Panginoon. Tingin ko hindi talaga makakapasok sa presensya ng Diyos yung ating mga aawitin o yung ating mga pagsamba. Kasi paano nga naman makakapasok doon sa presensya ng Diyos yun, sa trono ng Diyos, may hadlang. Alam niyo po ang laging hadlang, sa pagsamba, sa paglapit sa Diyos, kasalanan. Laging yun naghihiwalay sa
tao at saka sa Diyos. Kaya pag tayo po ay lumalapit sa Diyos, hanggat maaari, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Ano? Para pag tayo sasamba, yung alam natin na tayo karapat-dapat sa ating Diyos. Hindi yung parang nag-aano lang tayo rito, naglalaro. Yung parang nagkukunwari, parang ganon, ay sayang po yung ginagawa po nating paglapit sa Diyos pagka ganon. Kaya kailangan po talaga natin na magpaka-banal. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin, ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay banal. Dapat kung ano ang Diyos, ganun din po tayo. Dahil sabi ni Apostol Pablo, tularan niyo ko gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Diba? Kaya kung ano ang Panginoong Yesus, dapat ganun din tayo. Kaya nga ang tawag sa mga Christian ay tagasunod ni Kristo. Mga kapatid. Amen? Yan. Paskong-Pasko na dito sa atin, tapos parang piyesta pa. Diba? Nalimutan tanggalin. Ano po mga kapatid? Yan po'y kagagawa ng mga kabataan yan. Maganda naman po. So, purihin po ang ating Panginoon. Atin pong itutuloy, mga kapatid, ito pong ating tinatalakay, na salamat may Pasko. Alam niyo po, kung walang Pasko, mga kapatid, ayan, tama. Kung hindi dumating ang ating Panginoong Yesus, kung hindi siya namatay para sa ating mga kasalanan, kung hindi siya muling nabuhay, tayo po yung mga kaawa-awa, tayo po'y walang kapag-asa. Kaya nga po yung yung Pasko ay ang isa sa kahulugan, ang Pasko ay pag-asa. Nagkaroon ng pag-asa yung tao na makasama ng Diyos sa walang hanggan. Dahil sa ating Panginoong Yesus. Yun kung yung tao, ay magbabalik loob sa ating Panginoong Hesukristo. At magpapasya siya na sumunod sa Kanya. Amen po mga kapatid. Pero ito pong ating tinatalakay, ay sabi nga po rito, marami po ang nagtatalo, maging sa mga Kristiyano, kung dapat nga po bang ipagdiwang ang araw ng Pasko. Ito raw po ay katugma ng araw ng pista ng ibang mga Diyos. Kaya nga po yan kinounter ni ni Constantine. Yung isa sa mga naging hari ng Roma. Dahil gusto niya, ang pasikatin niya ay yung Kristyanismo. Hindi yung Diyos ng mga pagano, kundi ang ipakilala niya ay yung Diyos ng mga Kristiyano. Kaya niya nga po itinapat din po yun. Dahil sikat na sikat po noon, yung Diyos ng mga pagano ang sinasamba ng mga tao. Pero nung si Constantine po na hari ng Romano, yun po yung kanyang ginawa. Kinounter niya po yung pong pagdiriwang ng mga Diyos ng mga pagano. Kaya nga kita niyo po, 'di ba? Sumikat yung Pasko, yung kapanganakan ni Kristo. Kahit nga po yung mga yung mga ibang bansa na hindi kinikilala yung yung Panginoon, nagse-celebrate din ng Pasko mga kapatid Bagamat hindi nila naiintindihan. Pero purihin ng Diyos, mga kapatid, dahil tayo nauunawaan natin. Amen? Yung ating ginagawang pagdiriwang ng Pasko. Dahil kahit nagdiriwang ka ng Pasko, kung hindi mo naman nakikilala ang ating Panginoon Jesucristo, so parang wala ring kabuluhan yung pagdiriwang. Kaya tayo naiintindihan natin bakit tayo nagdiriwang ng Pasko. Sabi nga po rito, ito raw po ay maling petsa at imposible raw na sa buwan ng Disyembre pinanganak ang Mesiyas.
at marami pang ibang mga argumento at kontra-argumento. Sa lahat ng pagtatalong ito, naiwawala ang higit na mahalaga. Ano po yun? Naiwawala ang katotohanan ang Diyos na nagmamahal sa ating lahat ay pumasok sa ating kasaysayan, naging katulad natin. Ang Diyos po ay tumulad sa atin. Bakit? Kasi nagkatawang tao siya. Naging tao siya. Sabi naman ng ibang mga reliyon, ang Diyos daw ay hindi pwedeng maging tao. Diyos nga siya eh. Kaya nga po hindi naniniwala yung iba na si Kristo ay Diyos o yung Diyos na nagkatawang tao. Dahil ang Diyos daw ay hindi pwedeng maging tao. Tapos babasahan ka pa ng talata. Di ba ang sabi diyan, ang Diyos ay hindi tao. Sasabihin ganun. Pero pag binabasa po natin, babasahin po natin yung ginagamit nilang talata, tungkol doon sa mga salitang yun. Ang tinutukoy po doon, ang Diyos ay hindi tao na marunong magsinungaling. Pinuputol nila. Ang tinutukoy po doon ay yung ugali o katangian ng tao. Mga kapatid, hindi yung pagiging tao o yung ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. Walang sinabi sa Biblia, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi pwedeng magkatawang tao. Ang sinabi lang, ang Diyos ay hindi tao na marunong magsinungaling. Ang Diyos po kasi ay hindi nagsisinungaling. Yun po yung tinutukoy po ron. Kaya lang ginagamit po ng ibang mga reliyon para patunayan daw na ang Diyos ay hindi daw pwedeng maging tao. Wala pong sinabi sa Biblia na ang Diyos ay hindi pwedeng magkatawang tao. Yun nga pong anghel eh. Yung anghel po. Nagkakatawang tao po ba yung anghel? Yes. Yung anghel nga, nagkakatawang tao eh. Minsan nga, hindi nga natin alam, nasa salubong natin eh. O kaya minsan, di natin alam, pumapasok dyan sa atin, kumakatok, nangihingi ng tulong. Baka hindi nyo naunawaan yun. Yung pala, sinusubukan lang po pala kayo. Tapos, itataboy ninyo. Di ba? Hindi alam minsan ng mga tao na merong pumapasok, merong dumarating sa atin, na anghel pala. Ay, nasa Biblia po yun, Sinabi po sa Hebreo yun. Sabi po dyan, sa lahat ng pagtatalong to, naiwala po, yung higit na mahalaga. Sabi dyan, naiwala yung katotohanan ng ang Diyos na nagmamahal sa ating lahat, ay pumasok sa ating kasaysayan, naging katulad natin, upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At nang sa gayon naman, at maibalik at maitulad tayo sa Kanya. Actually, ang tao po talaga noon katulad ng Diyos. Ang tao po. Bakit? Kasi po, nilikha tayong kalarawan niya. Kawangis. Di ba? Sabi at ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Di katulad ng tao, ang Diyos. Kaya lang nasira po 'yon nung maghimagsik yung tao. Nasira yung larawan ng Diyos, yung wangis ng Diyos, sa tao. Yung tao dati, kapuso ang Diyos, kapamilya ang Diyos. Di ba? Kapatid. Hindi, totoo po yun. Kasi sabi ng Panginoong Yesus, tinatawag niyang mga kapatid, mga ate at kuya, yung mga nananampalataya at sumusunod sa Kanya. Tapos kapuso niya, kaparehas, ng tao ang Diyos. Dahil nung likhain po tayo, ay kagaya niya, kawangis niya. Nasira nga lang po yun nung magkasala yung tao. Kaya nga anong ginawa ng Diyos? Para maibalik yung tao, di ba? Dumating ang Panginoong Yesus. Para itulad ulit tayo sa Kanya. Kaya sinasabi lagi po yan ni Apostol Pablo, tularan niyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo.
Kasi nawala nga po yun. Kaya sabi diyan, ito ang tunay na diwa ng Pasko. At anumang petsa ito pumatak, marapat pa rin siyang ipagdiwang dahil sa pagmamahal at pagliligtas na ipinamala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. So atin po itong suriin at ipagdiwang ang Pasko nang walang pangingimi at pag-aalinlangan. So atin po ulit itong basahin. Anong sabi po dyan? Basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Ito ang naganap ng... ulit. 1, 2, 3. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago pa sila makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay na lubos sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at si Jesus papangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglili ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. O di ba yung kinanta natin yan kanina? Ano po? Sabi diyan. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Sabi pong gano'n, ang ibig sabihin ng Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, di ba? Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Di ba? Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin ang Diyos. Ay, sabi, ay, ganun pala, Kahit hindi pala ako marunong lumangoy, hindi ako malulunod. Kaya dadive ako pa. Ganun ba? Kasi sabi ni pastor, kasama natin ng Diyos, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Kaya kahit ako pala hindi marunong maglangoy, basta kasama ko ang Diyos, gano'n, Sabi rin, hindi rin ako masusunog pag dumaan ako sa apoy. Kaya pagka may nasusunog, papasukin ko yan, liligtas ko yung gano'n. Ay, mga kapatid, masyado naman pong yun. Extreme yung gano'n, Alam niyo po sa buhay, di ba? Minsan sa sobrang dami ng mga pinagdadaanan natin, parang tayo lunod na. Parang si Peter, Panginoon, di ba? Sa sobrang dami ng ating mga pinagdadaanan, para tayong nasusunog na. Parang ganun yung pakiramdam natin. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, kahit dumaan tayo po dyan, kaya nga po naparito po ang Panginoong Yesus para samahan niya tayo. Kaya nga po yung pangako niya, sabi po niya doon sa Matthew 28, tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Kaya lang, pagka tayo minsan nabubuhay sa ating nararamdaman, di ba? Ang feeling natin, hindi natin kasama ang Diyos. Pero pag tayo nabubuhay sa pananampalataya, mga kapatid, kung ano yung sinabi niya, pag sinabi niyang kasama natin siya, ang Diyos ay sumasa atin, hindi niya tayo iniiwan, manalig tayo sapagkat kasama natin ang Panginoon. Amen? Yun po yung faith. Pero pagka ang pakiramdam mo, hindi mo siya kasama, ay, by feeling na yun. Hindi na by faith. Mga kapatid. Kaya dapat hindi tayo nabubuhay sa pakiramdam.
Ano, parang ang layo ng Diyos sa akin. Ganun, ano? Parang hindi na ako sinasagot talaga ng Diyos. Di ba parang ganun? Pakiramdam lang po natin yun mga kapatid. Pero ang Diyos po ay may ginagawa sa buhay po natin palagi. Meron siyang ginagawa. Ano? Minsan di lang natin maintindihan. Kasi sabi nga yung isipan ko, hindi yung isipan sabi ng Diyos Ano, magkaiba talaga. Merong limitasyon yung ating isip, pero ang Diyos, wala. Di ba? Yung isipan ng Diyos ay ganap, tayo, hindi. Di ba? Iba-iba. Kaya po, sabi diyan, nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At si Jesus nga, pinangalanan ni Jose sa sanggol. So yan po yung tagpo mga kapatid ng isilang ang ating Panginoong Hesukristo. Pero bakit po ba marapat lamang na ipagdiwang ang Pasko? Yung una po natalakay natin sapagkat sa araw ng Pasko ay iginanap ng Diyos ang kanyang pinangakong pagpapala sa tao. Iginanap na ng Diyos yung ipinangako niya na pagpapala sa tao. Alam niyo po, 'di ba? Ang Diyos po ay nangako kay Abraham, 'di ba? Sabi niya, pagpapalain kita. Sabi pong ganun. At pagpapalain ko rin yung mga bansa dahil sa iyo. 'Di ba? Nangako po ang Diyos kay Abraham. At yung pagpapala po na sinasabi niya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Yun po yung sinasabi ng Diyos kay Abraham, yung pagpapala na yun. Kaya isang malaking pagpapala sa buhay ng isang tao kapag nasumpungan niya ang ating Panginoong Jesucristo. Malaking pagpapala po yun. Naaalala niyo po yung tatlong mago. Hindi po tatlong hari yon. Katulad ng inaawit ng nakasanayan. May tatlong haring nagsidalaw. Pero mali. May tatlong mago. O yung magi. O sa English yung wise man. Hindi po hari. Wise man. Kita niyo po wise man. Kaya dapat ang tutularan natin yung mga yung mga pantas. Hinanap nila ang Panginoon. At nung matagpuan nila ang Panginoon, anong ginawa nila? Sumamba sila. Paano sila sumamba pati? Nag-alay sila. Mga kapatid. Tapos pagka Pasko, tayo nagbibigayan ng regalo. Samantalang may birthday. Di ba? Parang ganun, Kaya dapat tayo, pag magpe-pray, Lord, anong gusto mong regalo ko sa iyo, sa iyong kaarawan? Halimbawa lang, kung parang nakikipag-usap ka ng personal, di ba? Ang daming kahilingan ni Lord sa atin. Ang daming kahilingan ng Diyos sa atin. Kaya lang, kung minsan, hindi natin pinapansin. Ang gusto lang natin, yung kahilingan natin, ang kanyang ibigay. Unfair naman sa Panginoon yun, mga kapatid. Tingnan niyo po, ang sabi ng Panginoon, kung ang sino man ibig sumunod sa akin, di ba, hinihiling niya yon? Ano gagawin niya? Kalimutan niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sabi pong ganon. Di ba? Ano yan ang Panginoon, hinihiling? Ano sabi ng salita ng Diyos? Kaya nga, ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So meron siyang mga hinihiling sa atin. Meron siyang hinihingi. Hindi lang tayo yung dapat nangihingi sa Diyos. Ang Diyos, tandaan po natin, kaya itinuturo ng ating Panginoong Yesus yung halaga ng pagiging alagad. Kaya tinuturo niya po yun, ang halaga ng pagiging alagad. Kasi may katumbas po,
yung pagsunod natin sa Kanya. At yun yung gantimpala. Pero nyo, buhay na walang hanggan ang katumbas. Makakasama niya tayo doon sa kaluwalhatian. Maghahari tayong kasama niya. Aba, mga kapatid, hindi po yun basta-basta na lang nakakamta natin. Pinagsisikapan din po yan, katulad po nung ating nung atin pong anniversary. Di ba? Dahil hindi pa naman natin nakakamtan yung tunay na gantimpala eh. Kaya kinakailangan, makarating po tayo doon. Patuloy lang tayong tumakbo. Po, sapagkat ang pananampalataya, ay parang yan. Race po yan, So yan po yung una, na ating natalakay. Bakit po ba marapat lamang na ipagdiwang Pasko? Sapagkat, sabi nga po dyan, ang Pasko ay iginanap ng Diyos ang kanyang pinangakong pagpapala sa tao. Pangalawa, sapagkat sa araw ng Pasko ay iginanap ng Diyos ang kanyang ipinangakong pagliligtas sa tao. So yung una, iginanap ng Diyos yung kanyang pinangakong pagpapala. Pangalawa, iginanap ng Diyos ang kanyang ipinangakong pagliligtas sa tao. At nangyari na nga po yun, mga kapatid, di ba? Nang ang ating Panginoon Jesucristo nga ay naparito nung siya po ay isilang. Yun yung tinatawag na unang pagparito ng Panginoon. So sa pamamagitan po ng Panginoong Yesus, nakikilala natin ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Siya ang maningning ng wangis ng Diyos na hindi nakikita. Ngayon, ating talakayin, sino nga ba ang Panginoong Yesus sa ating mga Kristiyano? Sino nga ba ang Panginoong Yesus sa ating mga Kristiyano? Una, siya ang salita, ang Diyos na naging tao at nakipiling sa atin at nagpakilala sa Diyos sa atin. So ang Panginoong Yesus po, ang sabi diyan, siya ang salita, ang Diyos na naging tao at nakipiling sa atin at nagpakilala sa Diyos sa atin. So kaya ang ating Panginoong Yesus po ay tinatawag, ang isang pangalan po ng Panginoong Yesus ay salita. Salita. Word. Tingnan niyo po, sabi ng Biblia. Siya ang Diyos na naging tao. Sabi diyan, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ulitin ko po, Critical po kasi ito napakahalaga po nito sa ating mga paniniwala. Sabi, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. May kasama po ba ang Diyos? Sino yung kasama? Ang salita, di ba? May kasama ang Diyos nang pasimula pa. At yung kasama ng Diyos, yung salita. At ang sabi, at ang salita ay Diyos. Di ba? Tapos, sabi diyan, sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Tingnan niyo po yung salitang siya, hindi po bagay yan. Noun, siya ang ginamit po mga kapatid So, ibig sabihin, tumutuko yan sa persona, mga kapatid, hindi sa bagay. Sabi, sa pasimula, kasama na siya ng Diyos. Tapos pagdating sa verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. O, sino po yung lumikha sa lahat ng bagay? Yung salita. Di ba? Mga kapatid, importante po ito mga kapatid. Kaya po alam nyo yung lumikha. Tingnan nyo po Sa verse 14, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Ang salita ay naging tao
at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang ang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Verse 15. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Isinisigaw niya, siya ang tinutukoy ko na aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako pinanganak. Sino yung naroon na bago pa ipanganak si Juan? Ang salita. Kasi nga, doon sa taas, ng pasimula ay naroon na ang salita. Sino ngayon po yung nagkatawang tao? Sino yung si Jesus? Yung salita. Mga kapatid. Kaya ang Panginoong Yesus po ang lumikha sa lahat ng bagay. Bakit? Ang linaw po sa 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Hindi po ang Ama, Pastor. Critical po yan. Tingnan nyo. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. So, ang lumikha po sa lahat ng bagay, ang Panginoong Yesus. Baka sabi nyo, Pastor, hindi ba ang Ama? Ay, alam nyo po mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Yesus, wala siyang ginagawa. Lahat ng ginagawa niya ay ginagawa ng Ama. At yung ginagawa ng Ama, ay yung ginagawa din ng Anak. Mga kapatid. Kaya ang Panginoong Yesus, yung lumikha sa lahat ng bagay, nagkakaisa lang. Parang halimbawa, ganito, anak, sige na, likhain mo na yung lahat ng bagay. Magkaisa sila, magkasama pa rin sila. Kaya dahil siya yung salita, sasabihin ng Panginoong Yesus, magkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, magkaroon ng tubig, magkaroon ng mga puno. Di ba? Di ba nagkakaroon? Sa salita lang. Amen? Kaya lang, nung likhain yung tao, hindi ganon. Hindi niya sinabing magkaroon ng tao. Iba. Anong sabi po ng Biblia? Kumuha siya ng alabok. Piruin nyo yun. So, ibig sabihin, hindi na linilikhanan ng Panginoong Yesus yung lahat ng bagay. Yung earth, naando na siya sa earth. Nasa lupa na siya. Tapos, kumuha siya ng alabok. Dapat natin yung maintindihan. Nilikha niya ngayon yung tao. Kaya kahit nung magkasala na yung tao, di ba? Nagtago yung tao, di ba? Tapos nung naglalakad na siya sa halaman, narinig kasi nung tao tago sila. Nahiya sila dahil binrake nila yung utos ng Diyos Adan, asan ka? Pastor, ba't ganon? Hindi nakikita ng Diyos si Adan. Di ba? Yung iba ganon Ay alam niyo po, dahil ang Panginoong Yesus, ang atin pong paniniwala, siya yung nagkakatawang tao. Ito na nga po At ang salita ay naging tao. Kahit noong likhain niya ang daigdig, kasama niya ang tao. Nakikita siya ng tao. Mga kapatid, nakikipag-usap siya dun sa tao. Bakit? Mga kapatid, bakit po nakikipag-usap ang Diyos, ang Panginoong Hesus? Halimbawa, ang Panginoong Hesus yun, na nakakausap ng tao, ang Diyos, at ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao. Bakit po? Oo nga po. Saan natin maaano yun sa Biblia? Sa Genesis. Nung ang Diyos po, ang Panginoong Hesus, sinabihan niya yung mga tao na, Eva, Adan, huwag niyong kakanin yung bunga ng puno na nakakalam ng mabuti. Nakikipag-usap sa kanila. Ang Panginoong Yesus. Ang Diyos.
Mga kapatid, ganun po yung tagpo. Akala nung iba, isip nila na nilikha ng Diyos yung tao, tapos kumuha siya ng alabok, yung parang ang laki-laki ng kamay ng Diyos na parang gano'n, ano, minsan nasa isip natin gano'n no? Hindi po, ano, talagang kasama ng tao ang Diyos. Dahil ang Panginoong Yesus po nga, siya po yung nagkakatawang tao. Siya po yung naging tao na nga siya, talagang literal pagdating po dito no? At napakalino po na ang Panginoong Hesus diyan ay Diyos. Siya yung salita, nakasama ng Diyos, sa pasimula pa, at siya yung salita na naging tao. Na ang sabi nga po ay tinawag na Emmanuel, nang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Kaya lang, ano pa yon, Parang spiritual pa. Hindi pa natin siya physical na nakakasama. Pero noon pa mga kapatid, sa lumang tipan, sa Genesis, kasama na ng tao ang Diyos. Kaya nga lamang po, nagkahiwalay nung magkasala yung tao. Mangyayari lamang po ulit na makakasama natin ang Diyos, ng literal. Mga kapatid, doon sa tinatawag na bagong langit at bagong lupa. Yung pong mga makakasama doon sa rapture. Yung pong makakasama, yung mga maliligtas doon sa mga tribulation. Di ba? Pagka atin pong inaral mabuti po iyon, Kaya nga po ang sabi ng Biblia, sabi na salita ng Diyos, ang kapighatiang nararanasan natin ngayon ay walang anuman kung ikukumpara sa kaluwalhatiang tatamasahin natin pagdating ng araw. Ulitin ko po, sabi ni Apostol Pablo, 'di ba, sa Romans 8, ang kapighatian na nararanasan natin ngayon ay walang anuman kung ikukumpara sa kaluwalhatiang ating tatamasahin pagdating po ng araw. Meron po bang kapigatian? Meron. Sinabi nga ng Panginoong Yesus, sa mundong ito, marami kayong kapighatian. Kaya yung buhay Kristiyano, hindi yan yung laging masaya, yung puro pagpapala, yung maginhawa, ay hindi po yun ang ibig sabihin ng buhay Kristiyano. Hindi po ganon. Hindi po yan tungkol sa maalwang buhay. Hindi po yan tungkol sa makilala ka sa daigdig na ito, sa buhay na ito. Ang buhay Kristiyano po ay tungkol sa pagsunod sa Kanya. Kahit ano pa po, yung ating mga kalagayan sa buhay. Tandaan po natin, dapat ang Diyos sa atin, ay Diyos pa rin natin. Sa pagpapala at kapigatian. Pero pagka ang Diyos, Diyos lang natin sa pagpapala, hindi ka sumusunod sa Diyos. Dahil si Job, mga kapatid, kasi nung pinagpapala siya, Diyos niya ang Diyos. Nung siya ay namimighati, Diyos niya pa rin ang Diyos. Amen? Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Ay yung iba kasi, ang Diyos nila, ang Diyos lang pagka yung masaya siya, yung marami siyang tatatanggap, pero pag wala, tsaka na ako magsisimba, tsaka na ako uli maglilingkod, kasi ito yung aking nararamdaman ngayon, di ba? Anong tawag sa'yo pagka ganon? Manggagamit ka. Ginagamit mo lang ang Diyos. Pagka ganon. Dapat magpagamit tayo sa Diyos. Anuman ang ating, kalagayan o sitwasyon sa buhay.
Huwag tayong katulad nung sinabi ng Panginoong Yesus doon sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Bakit kayo narito? Sabi ng Panginoon, ay kaya kayo narito, dahil kayo nakakain at nabusog. Sabi ng Panginoon, magpagal kayo, hindi sa mga pagkaing nasisira, kundi sa mga pagkaing hindi nasisira. Ako sabi niyo, Pastor, di na kami magtatrabaho. Puro na lang, spiritual. Hindi, ang ibig lang sabihin ng Panginoon, wag natin yung i-focus ng gusto, yung ating buhay sa mga bagay dito sa sanlibutan. Huwag tayong tumulad sa mga makasanlibutan. Kaya nga ang turo ng Panginoong Jesus, bakit kayo mababalisa sa inyong kakanin, iinumin, daramtin? Tingnan nyo yung mga ibon, tingnan nyo yung mga bulaklak, tingnan nyo yung mga damo. Nabubuhay sila, wala naman nag-aalaga eh. Kayo pa kaya, sabi ng Panginoon. Amen? Kayo hina ng pananalig ninyo, sabi ni Mateo. Ang issue pala nun talaga, mahina ang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga ang sabi sa bandang huli, kaya nga, unahin ninyo. Pag sumakita ninyo, sabing ganon, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at idaragdag niya ang lahat ng mga pangailangan natin. Basta't sumunod tayo sa Panginoon, sa kanyang kalooban. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. Sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Kaya siya nagkatawang tao. Mga kapatid. Amen? Ano pa po? Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak, pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Inulit na naman, nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, pag-ahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat sapagkat minarapat ng Diyos ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Kita niyo po, kaya kung ano ang ama, ganun din ang anak. Kaya iisa po sila. Meron lang po tayong iisang Diyos, pero may tatlong persona. Sabi ng mga pilosopo, paano nangyari yun? 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1 pa rin. Diba? Diba? Oo nga naman, kaya lang, 1 times 1. Times 1. Times 1. Times pa nga yung ginamit ko eh. Pero 1 pa rin eh. Di ba mga kapatid? Alam niyo po, yung pagiging isa ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay hindi bilang ang tinutukoy. Halimbawa, itong church, yung iglesia ng Jesus First, halimbawa, pwede ba tayong maging isa? Pero ang dami natin dito. Di ba? Isa saan? Pananampalataya. Di ba? Isa saan? Layunin. Halimbawa, di ba? Di ba? Isa saan? Hangarin, Isa saan? Sa paglilingkod. Pwede maging isa, yung marami. Mga kapatid. Yun ngang babae at lalaki, pag nagsama ng Diyos, nagiging isa. Tapos, kakaiba yung ng Panginoon, yung mathematics niya. 1 plus 1 equals minsan 10. Hindi, kasi nagiging may 8 ang anak, may 7 ang anak, may 5, di ba? Kaya iba yung mathematics ni Lord,
Sabi ganyan. Sabi diyan, sapagkat minarapat ng Diyos ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Kita nyo? Diba? Ang layunin pala ng Diyos, kaya pala nagkaroon ng Pasko, kaya pala naparito ang Panginoon, kaya pala siya ipinanganak dito sa lupa, para yung tao na nakipag-away sa kanya ay makipagkasundo siya. Pero inyo yun, tayo na yung nagkasala, tapos ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para tayo, sige mga tao, magkasunduan tayo, papadala ko yung anak ko. Yun po yung ibig sabihin nun mga kapatid Dahil ang tao nga po ay talaga nakikipag-away sa Diyos. Mananalo ba tayo sa Diyos? Kahit anong gawin nating wala tayong kapanapanalo. Kaya ang gusto ng Diyos, dahil tayo nakikipag-away sa Kanya, magkasundo na lang tayo. Ito yung anak ko. Magbalik loob kayo sa Kanya, sumampalataya kayo sa Kanya, makipag-isa kayo sa Kanya, sumunod kayo sa Kanya, at magkakasama tayo sa walang hanggan. Amen? Ganun po yun, mga kapatid. Kaya yun po yung pakay, kung bakit nagkaroon ng Pasko, bakit pinanganak ang ating Panginoong Yesus, bakit siya isinilang. Dahil yun po yung nais niya, makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Pero yun, napakabait ng Diyos. Napakabait ng Diyos. Niya talaga yung mapagmahal. Biro mo kahit na tayo'y sobrang napakasama, ang Diyos pa rin ay namatay para sa atin. Ang ating Panginoong Hesukristo. Siya'y Diyos at tao o Diyos na tao. Amen? Ano pa po, mga kapatid? Sabi diyan, so siya ang Diyos na tao na binigay ang sarili upang akuin tayo mula sa kasalanan at maibalik tayo sa Diyos at sa mga layunin ng Diyos. Sabi diyan, kita niyo po, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Likas ba at tunay na Diyos ang Panginoong Jesus? Ang linaw po, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Anong sabi diyan? Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Kusa niyang hinubad, yung pagiging kapantay niya sa Diyos. Magkapantay ba yung ama at anak? Yes, iisa kasi sila sapagka Diyos. Parang ganito lang po yan, mga kapatid. Bigyan ko kayo ng sample, po. Halimbawa, pastor po ako. Si Pastor Mar, pastor din. Isa ba kaming pastor? Di magkaparehas lang, di ba? Halimbawa, yung engineer, nagtatayo ng mga malalaking building. Yung isa namang engineer, maliliit lang na building. Parehas bang engineer yon? Okay, di ba? Ganun lang po kasimple yun, mga kapatid. Kaya, iisa po sila. Tapos, nung magkataong tao siya, ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. Sabi ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. So, nakitulad lang siya. Nakitulad siya sa atin. Pero, bago pa nangyari siya nakitulad sa atin, siya'y Diyos. Pero nung siya'y makitulad, katulad natin. Napapagod din, nahihirapan din, nalulungkot din, sumasaya rin. Mga kapatid, nauuhaw din, nagugutom din, nagtitiis din. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay tinukso sa lahat ng paraan. Ngunit hindi siya nagkasala. Sasabihin na iba, kaya yung pastor hindi nagkasala, Diyos kasi yun. Ay hindi po. Nung siya'y nasa katawang tao,
katulad natin. Kaya naiintindihan niya yung nararamdaman natin. Mga kapatid. Kaya nga kaya niyang pagtagumpayin, kaya ng ating Panginoong Yesus na tayo'y pagtagumpayin dahil pinagtagumpayan niya yung lahat ng bagay. Amen? Kaya nga po mga kapatid, binigyan niya tayong halimbawa sa buhay. Ano pa po? Sabi, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Pero inyo mga kapatid, ang hirap nun. Ang hirap nung kanyang dinaras. Yung dinanas ng Panginoon. Pero naging masunurin pa rin siya. Tayo kaya mga kapatid, maging masunurin pa rin kaya tayo? Kung tayo ay may mga pinagdanaanan? Yung bang pinagdaraanan natin ngayon, katulad ng pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus? Diba? Dumanak na ba sa pagdanak ng dugo, Yung ating pananampalataya, katulad ng mga naranasan ng mga unang mga mananampalataya? Hindi pa naman Sa sobrang nga ngayon na luwang, yung mga mananampalataya parang hindi siniseryoso yung pananampalataya. Samantalang noon, ang mga unang Kristiyano, naku po, takot-takot na hirap ang kanilang pinagdaanan. Tapos tayo ngayon, di ba? Wala lang tayong pamasahin, hindi naman ako magsisimba. Wala naman akong pera. Di ba? Ano ka kaagad, yung nadi-discourage ka, di ba? Yung ganun. Wala kaming ulam pastor, di mo na ako magsisimba. Di ba? Ang dami kong labahin. Ganun. Walang maglalaba. Ako lang maglalaba. Hindi mo na magsisimba. Pero talo ka pa nung labahin. Pero mo, dapat ka magpasalamat kami, nilalabang ka Amen? Kaya nga dapat, pag may labahin kayo pag linggo, magsimba kayo. Magpatotoo kayo. Thank you, Lord. May labahin kami. Hindi ko nilaban. Di ba? Hindi ko nilaban dahil ba? Pwede ko naman laban yan kinabukasan. Pwedeng mamayang gabi. Di ba? Tapos pagpapalit mo sa pagsamba sa Panginoon, magpasalamat ka, meron kang labahin. Dahil may sinusuot ka. Amen? Iruin mo yun mga kapatid. Rereklamo kayo. Pastor, di mo nagsisimba. Ako mag-uugas ng pinggan may pag-uugas ng pinggan, pagpapalit mo pa saan dito. Dapat magpasalamat po ngayon. Magsimba ka. Salamat, Lord. Dahil meron kaming hinuhugas ang pinggan. Dahil meron kaming kinakain. O dapat ganun tayo mag-isip mga kapatid. Amen! Hindi yun, napakababaw natin. Pero sila Kuya Randy at Sister Grace, napakatagal na sinusubok niya ng Panginoon. Pero kita nyo hanggang ngayon, naandito siya, kasama natin. Kasama natin sila, naglilingkod, sumasamba sa ating Panginoon. Kayo kaya ang nasa kalagayan nila. Si Sister Emily, ayan Stage 4. Pero sumasamba sa Panginoon. Mga kapatid. Amen? Tapos di natin mapaparangalan, masasamba, mapapasalamatan ng Panginoon. Napakaraming mga bagay na dapat nating pagpasalamat sa Diyos. Tandaan po pa, pagka kayo nakakalakad na normal, pagpasalamat sa Diyos. Pagka kayo nakakakita na normal, pagpasalamat sa Diyos. Pagka gumagalaw pa mga kamay nyo, pagpasalamat sa Diyos. Kaya tayo humihinga na normal, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil ang dami sa ospital, nagbabayad ng oxygen para makahinga. Hindi natin na-appreciate. Ma-appreciate lang natin kung minsan yung ibang mga bagay pag kami pinagdadaanan tayo.
Mga kapatid, ang dami. Alam nyo yung maliliit na bagay, blessing po yun. Pero hindi natin nakikita sa ating buhay. Alam nyo po, pagka halimbawa, yung nakaratay ka, ma-appreciate mo lang yung kalusugan pagka nangyayari sa iyo. Ngayon, malusog tayo lahat dito. Dapat magpasalamat tayo. Magpuri tayo. Pero yung iba, gusto nilang bumangon. Gusto nilang maglakad. Gusto nilang mamasyal man lang. Magpainit, magpaaraw. Hindi nila nagagawa. Kasi naandun lang sila. Samantalang tayo. Praise the Lord. Amen? Ang dami-dami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Sa buhay. Pero hindi natin nakikita. Kaya nga dapat habang tayo may lakas, gamitin mo sa Diyos. Ipaglingkod po natin sa Kanya kung ikay talentado. Talented. Di ba? Pangit pakinggan eh. Talented ka, gifted ka, maabilidad ka, lahat na meron tayo, gamitin natin sa Diyos. Amen? Ayan, sabi diyan, dahil dito, siya'y lubusang tinaas ng Diyos at binigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, sa gayon sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Biruin niyo mga kapatid, kung ang Panginoong Jesus ay tao lang, bakit naman sasamba sa Kanya yung mga anghel, yung lahat ng nilalang? Pati nga yung nasa ilalim ng lupa, lahat ng nilalang, lulud sa Kanya kasi haharap sila sa hukuman ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung tao lang si Jesus, bakit siya sasambahin ng lahat ng nilalang? Nakikita man o hindi. Ang pagsamba sa Diyos lamang po yan iniuukol. Hindi pwedeng iukol yan sa tao. Mga kapatid, katulad ng tinuturo ng iba. Kaya daw nila sinasamba si Jesus dahil utos ng Ama. Sabi, tayo po kaya sinasamba natin ang ating Panginoong Jesus dahil siya ay Diyos. Kung sinasamba natin ang ating Panginoong Jesus dahil siya ay tao lang, ay sumasamba tayo saan? Sa Diyos-Diyusan. Ginagawa natin Diyos-Diyusan si Kristo. Ang Panginoong Hesus nga mismo nagsabi kay Satanas, ang Panginoong Diyos mo lamang ang iyong sasambahin at paglilingkuran. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. At sabi diyan, para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano pa po? Sabi, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya nagkatawang tao. Ibig sabihin, talagang ang ating Panginoong Hesus, nung siya magkatawang tao, hindi ibig sabihin na wala na yung pagka-Diyos niya. Diyos pa rin siya. Kaya lang, nung siya magkatawang tao, katulad natin. Ano pa po? Sabi diyan, siya ang Diyos na tao matapos maiganap ang layunin ng pagliligtas, ay niluwalhati at binalik sa kanyang likas na kalagayan sa kaluwalhatian. Basa natin yan. Susunod ulit. Ayan. Again, ayan. So, siya ang Diyos na tao na magdadala sa atin sa kaluwalhatian upang makasama natin siya sa walang hanggan. Ano sabi yan? Subalit alam natin si Jesus, kahit na sa kaunting panahon, ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa kanyang kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, na loob niyang si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng pagtitiis, siya ay ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming tao patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangagalaga sa lahat ng bagay. Ayan. So, kailan ito mangyayari? Yung tayo po ay makakasama niya sa kaluwalhatian at makakatulad na tayo sa ating Panginoong Hesus. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Verse 2, basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin.
Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sinong mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Ayan, inulit na naman. Talagang ang kalooban ng Diyos, gusto niya tayong matulad kay Kristo. Dahil katulad niya na tayo noon, nawala lang, nasira lang magkasala at maging magsik ang tao. Kaya nga, ipinanganak siya. Nagkaroon tinatawag na yung Pasko, para maibalik tayo at tumulad tayo o matulad tayo sa Kanya. Pero, ang sabi pong ganon, banlinaw, paalala. Paalala po yan. Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Kristo. So, babalik muli ang Panginoong Yesus, di ba? Ang una niyang pagparito, nung siya ipanganak. Tapos, yung susunod, yung pagbalik niya ulit, sabi, tayo'y matutulad sa Kanya. Kasi yung magiging katawan nga natin ay magiging katulad ng katawan niya nung siya'y muling mabuhay. Matutulad tayo sa Kanya. Yun po yung malinaw. Tapos, sabi, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang Panginoong Yesus, mga kapatid, hindi ito yung napapansin natin, may mga nakadikit sa dingding, di ba, yung gano'n, mga may pasandaw na krus, hindi yun ang ating Panginoong Jesucristo. Sinong lalarawan sa ating Panginoong Yesus di nga mailarawan siya nung pinahirapan. Mga kapatid. Kaya ang sabi po dyan, kaya't, ito po ang matindi, ang sino mang may ganitong pag-asa, ano po yung inaasahan natin? Yung muling pagparito ng Panginoong Yesus. Pero lahat ng mga umaasa sa Kanya, anong sabi? Ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Kaya ang inaasahan ng Panginoon, mga kapatid, sa atin ay namumuhay talaga tayo ng banal. Namumuhay tayong malinis. Kaya sa church, mga kapatid, hindi pwedeng hindi tayo nire-review, dinidisiplina. Hindi pwedeng walang ganon. Kaya yung iba, ayaw sa church, merong nagre-review, nagtutuwid, nagdidisiplina, maalis sila. Kasi gusto nila mamuhay sa kanilang sarili. Pero ang mga Kristiyano dapat namumuhay para sa Panginoon, hindi sa ating sarili. Kaya yung mananampalataya, makakaranas talaga ng disiplina, ng correction, ng rebuke, mga kapatid. Dahil ito lang yung paraan para tayo makapamuhay ng malinis, ng banal, mga kapatid. Mapalad tayo pagka ang church, katulad po sa atin, yung nagdidisiplina, nagre-rebuke, nagtutuwid. Mapalad po yung mga member ng church, pagka ganun po yung church. Mapalad, napakapalad. Kasi talaga nagmamalasakit. Yung pastor, yung mga elder, yung mga leader sa church. Kasi kung katulad lang tayo doon sa ibang mga church na basta magsimba ka lang, okay, bahala na. Pamiyembro ka na sa bahala na gang pagkagano. Magpasalamat tayo pagka meron talagang ganong mga namumuno sa church. Dahil ibig sabihin, mahal na mahal namin kayo. Diba? Mahal nyo ba kami? Hindi, Pasko na ngayon. Kaya't, ang sino may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Ito po ang hamon ni Juan sa mga Kristiyano at ito rin ang hamon sa atin ng Pasko.
Dahil nakilala na natin ang kabutihan ng Ama at ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, ang buhay natin ay buhay na dapat lamang na ialay sa Kanya sa pagsamba at pagsunod sa kalooban ng Panginoong Yesus. At lahat ng mga pagdiriwang at kagalakang dulot ng Pasko ay mawawala ng kabuluhan sa isang tao kung hindi naman ito magdadala sa kanya sa pagbabalik loob sa Diyos at pagbabagong buhay. Dinggin po natin ang panawagan ng Pasko, mamuhay para lamang sa Diyos at tiyak na bawat araw ay mararanasan natin ang tunay na Pasko. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Praise the Lord. Ano?